Maraming tao ang pumupunta sa simbahan, nagbabasa ng Biblia, umaawit ng papuri, ngunit sinabi ni Jesus na hindi lahat ay maliligtas. Kabilang ka ba sa mga nabubuhay ng tunay na pananampalataya o sa mga nalinlang? Ngayon, matutuklasan mo ang 7 uri ng tao na, ayon sa salita ng Diyos, ay hindi maaring maligtas. Humanda ka. Ang mensaheng ito ay maaaring magpabago ng iyong walang hanggan. Ang unang uri ng tao ay ang mapagmataas. Hindi sila kailanman umaamin ng kanilang mga pagkakamali. Binibigyang katwiran ang lahat ng kanilang ginagawa at hindi tumatanggap ng pagtutuwid maging mula sa Diyos. Santiago 4:6. Ngunit nagbibigay siya ng higit pang biyaya. Kaya sinasabi ng kasulatan, nilalabanan ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit binibigyan ng biyaya ang mga mapagpakumbaba. Kawikaan 16:18, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkapuksa. Tunay na halimbawa, ang kapatid na laging nagsasabing, alam ko na, ngunit ang espiritual na buhay ay nananatiling walang laman. Sa loob ng simbahan, tila malakas sila, ngunit sa kaibuturan, sila ay marupok at nawawala. Napigilan mo ba ang tinig ng Diyos dahil sa pagmamataas? Mag-ingat, ang pagmamataas ay naghihiwalay sa iyo mula sa kaligtasan. Ang pangalawang uri ng tao ay ang nakakarinig ng salita, ngunit hindi ito isinasagawa. Mateo 7:26. Ngunit ang bawat nakakarinig ng mga salitang ito ko, at hindi ginagawa ang mga ito, ay matutulad sa isang hangal na lalaki na itinayo ang kanyang bahay sa buhangin. Pumupunta sila sa mga serbisyo sa simbahan, nakikinig ng mga sermon at nagiging emosyonal, ngunit namumuhay sila sa parehong paraan. Walang nagbabago, walang lumalabas na bunga. Halimbawa, nagsasalita sila tungkol sa pagpapatawad, ngunit nagkikimkim ng sama ng loob. Nagpo-post sila ng mga talata sa Biblia ngunit namumuhay sa imoralidad. Naririnig mo lang ba ang salita o tunay mo ba itong isa sa buhay? Ang pangatlong uri ng tao ay ang nagmamahal sa sanlibutan. Santiago 4:4. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? 1 Juan 2:9. Kung sino man ang umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Gusto nilang maglingkod sa Diyos, ngunit gusto rin nila ang mga kaligayahan ng sanlibutan. Ayaw nilang talikuran ang paglabas, pornografiya, maruming pera o labis na pagmamataas. Kasalukuyang halimbawa, naglilingkod sila sa simbahan tuwing linggo, ngunit sa Lunes, sangkot sila sa lahat ng kinasusuklaman ng Diyos. Sinusubukan mo bang lumakad kasama ang Diyos at kasama ang mundo ng sabay? Ang ikaapat na uri ng tao ay ang walang pakialam sa espiritual. Apokalipsis 3:15-16. Alam ko ang iyong mga gawa na hindi ka malamig ni mainit. Nais kong ikaw ay malamig o mainit, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit, iluluwa kita mula sa aking bibig. Ito ang maligamgam na mananampalataya, hindi malamig, hindi mainit. Pumupunta sila sa simbahan dahil sa nakagawian. Hindi sila nagdarasal, hindi sila naghahanap sa Diyos. Wala silang pagkauhaw sa Kanya. Halimbawa, nagtatagal sila ng oras sa kanilang telepono, ngunit hindi kayang magtiis ng 5 minuto ng panalangin. Malalim ba o mababaw ang iyong relasyon sa Diyos? Ang ikalimang uri ng tao ay ang relihiyosong mapagkunwari. Mateo 23:27. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat kayo ay katulad ng mga libingan na pinaputi, na sa labas ay maganda tingnan, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng patay. Nagpapanggap silang banal, ngunit namumuhay sa kasalanan. Nagsasalita sila tungkol sa Biblia, ngunit hindi nagpapatawad, humahatol, o nagtsitsismis pa nga. Halimbawa,
Nagpo-post sila ng mahal ka ni Jesus, ngunit kinasusuklaman ang mga taong may ibang pag-iisip. Nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng iba. Sinsero ka ba o relihiyoso lang? Ang ika-6 na uri ng tao ay ang hindi nagpapatawad. Mateo 6:15. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit sa inyong mga kasalanan. Ang pusong puno ng sama ng loob ay sarado sa Diyos. Ang mga hindi nagpapatawad ay isinasara ang pinto ng biyaya para sa kanilang sarili. Halimbawa, sinasabi nila, hindi ko patatawarin ang ganoon, ngunit gusto nila ang pagpapatawad ng Diyos. Sino ang kailangan mong patawarin ngayon para maging malaya? Ang ika-7 uri ng tao ay ang rebelde na lumalaban sa Diyos. Kawikaan 29:1. Ang taong laging sinasaway, ngunit pinatitigas ang kanyang leeg ay biglang mawawasak at wala ng lunas. Alam nila ang katotohanan, ngunit pinipili nilang mamuhay sa kasalanan. Sinasabi nila, ayusin ko na lang ang sarili ko kay Diyos mamaya. Naglaro sila sa kawalang hanggan. Halimbawa, alam nila kung ano ang inaasahan ng Diyos sa kanila, ngunit laging sinasabing, hindi pa ako handa. Pinagpapaliban mo ba ang iyong pagsuko sa Diyos? Paano kung ngayon ang huling araw mo? Ngayon na alam mo na ang 7 uri na ito, nakilala mo ba ang iyong sarili sa alinman sa kanila? Ang magandang balita ay habang may buhay, may panahon para magsisi. Isaiah 55:6. Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan, tawagan ninyo siya habang siya'y malapit. Tinatawagan ka ng Diyos ngayon. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Huwag nang maghintay pa ng isa pang serbisyo, isa pang linggo, isa pang taon. Ipihit ang iyong mga mata. Kausapin ang Diyos ngayon. Humiling ng kapatawaran. Tunay na isuko ang iyong buhay. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, ibahagi ito sa iba. I-like, magkomento ng pinili ko ang kaligtasan at mag-subscribe sa channel na Os Efeitos da Palabra. Araw-araw isang salita mula sa langit para sa iyong puso.